Don't look back. Sabi ng isang kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So hindi tayo dapat lumilingon. Diba? Anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Kasi lumingon siya. Why she look back? Alam niyo ba't siya lumingon? Sige, mag-isip kayo, ba't siya lumingon? Maraming reason, di ba? Bagamat hindi naman binanggit, di naman siya nakapag-comment kung bakit siya lilingon. Wala namang malinaw. Lahat ng ating iniisip, speculation lang. Di ba? Pero pwedeng totoo na yun ang dahilan. Number one, siyempre, tatandaan niyo mga kapatid, ang asawa ni Lot ay isang babae. At ang babae may pagka-dugong marites. Anong meron sa likod? Anong nangyayari? Di ba? Siguro, baka kung sa panahon natin, magse-selfie pa yun eh. Kaya sabi niya, anong meron sa likod? Lingon siya. Kasi kailangan niya ng may imamarites eh. Di ba? Pag mga babae kasi talaga ganon. Nakita niyo si Sarah, di ba? Nung kausapin sila ng Diyos, si Abraham. Si Abraham lang ang kinakausap sa chapter 18, di ba? Anong ginawa ni Sarah? Nakasiksik dun sa may dingding, sa may kortina. Nakikinig. Kasi may dugong marites talaga. Tingnan mo katabi mo kung babae, may dugong marites ba yan? Ang mga ganun. Pinipilit ka lang nilang magsabi sa kanila. Another, she was curious. Pwedeng curious siya. Ikaw ba naman ang makakarinig ng maingay sa likuran, naghihiyawan ng tao, diba? Kasi nasusunog eh. Tapos dumadagundong siguro yung mga pagbagsak ng mga apoy, na-curious siya. Anong meron? Lumingon siya. And of course, siguro concerned siya. Concerned siya sa kanyang mga kababayan, mga kapitbahay, and more importantly, sa kanyang kayamanan. Kasi take note, mayaman si Lot. Mayaman siyempre ang asawa niya. So marami silang ari-aran. Siguro iniisip niya yung kanyang mga halaman, yung kanyang garden, yung kanyang orchids, yung kanyang mayana, yung kanyang kung ano-anong mga dahon-dahon doon. Masyado siyang concerned. Kaya sabi niya, ano nangyayari sa aking bahay? Kumusta na kayang garden ko? Lumingon, hayon, naging aliging asin. Colossus 3:2. Tandaan niyo palagi ang sabi ng Bible. Ang mga bagay na panlangit ang isipin ninyo, isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang inisip ni Mrs. Lot, yung mga bagay na panlupa. Kaya siya lumingon. Diba? At yun ang ikinapahamak niya. Tatandaan niyo palagi, pag ang mga binigyan natin ng higit na pagpapahalaga ay ang mga bagay dito sa lupa, ikapapahamak natin yan. Lahat naman ng yan iiwan natin. Lahat ng yan ay mawawala sa atin. Di ba lagi ko nga sinasabi sa atin, life is short. Sasandali na lang tayo sa mundo. Ramdam natin yan. Bakit pa tayo masyadong magpapakaipon at kung ano pa man ang gagawin natin? Ang gawin natin yung tama, yung mga bagay na panlangit.